Magandang araw mga katakam. Isang mapagpalang umaga na naman. Dahil nga tayo babagong gising, ako'y punta muna din sa may labas. Akin niyang sinisipat kung mayroong mga lumaot. Abay parang may nakahuli nga sa banda roon. Panahon na naman nga pala ng taghuli ng dumpilas. Ay inake masarap magprito o kaya magbange. Dahil nga tayo babagong gising ay mag-inat-inat muna tayo bago tayo gumaot papunta doon sa may tabing dagat. Pakilasa ko bagay ako ay antok na antok pa. Ano pagkakasarap tumulog ngayon? Ay di ko nga napansin, hindi na ako nakapagbihis. Ako'y pumatikar na paparaon sa tabi ng dagat. Kagandahan nga lang din sa amin ay malapit kami sa tabing dagat. Talaga namang ang mga mabibili mo ditong isda ay talagang sariwa at bagong huli. At ang kagandahan niya ay talagang makakamura ka dito kaysa bibili ka sa mga lako. At makakasigurado ka talagang bagong huli. Hindi ko na nga namalayan. Abay may sumunod na pala sa akin. At umuna na papunta doon sa may tabing dagat. Hindi ko nga alam kung bibili o ano. Pero pagdating niya doon sa dulo, tingnan ninyo kung anong gagawin niya. Abay malikot nga din niya pala si Tio. Akala ko'y bibili din o makikiosyoso. At nang makarating nga ako dito, sobrang dami nilang huli. Tinanong ko nga din agad kung may mabibili ba ako o wala. Dahil minsan kahit maraming huli, marami na ding nakabili at marami ding kausap na maglalako. Swerte nga natin ngayong umaga dahil marami pa silang pambenta. Makakabili pa tayo ng 2 kilo. Tamang-tama, dadalhin ko 1 kilo sa mga inay at talaga namang sabik na sabik sila doon sa sariwang isda. Sa kabilang dulo nga ay natan ang isa pang bangka na paparating. Hindi ko nga din alam kung may huli o wala. Dahil dito sa mismong kinakatayuan ko, dito ang kanilang mismong barahan ng kanilang mga bangka. Lalong-lalo na ang mga taga-pinamukhaan ng mga mangingisda at talaga namang ito lang ang kanilang hanap buhay. Dumating na nga si ate at may dala na siyang plastic labo at ako'y tinakala ng 2 kilong isda. Nakakatuwa nga at talaga namang ang size ng mga isda ngayon ay malalaki na, hindi katulad nung nakaraan na medyo maliit pa. Namang hindi agad hinuhuli kapag ka sobrang liit dahil pinapalaki muna nila ito. Dahil syempre sumusunod din sila sa batas na bawal hulihin ang sobrang liit na mga isda at talaga namang dapat palakihin muna bago hulihin. Karaniwan nga palang nahuhuling isda dito ay tinatawag naming dumpilas o kaya malanse. Marami din kasing klaseng tawag dito sa isdang ito sa mga iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Ito din nga pala ang ginagawang sardinas. Masarap ding ihawin o kaya iprito. At nang dumating nga isang bangka, naiwan pala niya ang kanyang sigarilyo dito sa kanyang punduhan. Hindi daw siya makakalaot ng walang yosi. Kaya talagang binalikan niya kahit nasa gitna na siya ng dagat. Nakakainip nga din naman nga pagka wala kang makakapulong kundi yosi na lang ginagawa mo habang nasa laot at habang nangangawil ka. Ilang sandali pa nga ilumaot na si kuya. Talaga namang sobrang kalma ng dagat kaya maganda manghuli pag walang alon-alon. At maraming mahuli tiyak. Masyado na akong nalibang dito sa tabing dagat, nalimutan ko na may pasok pala ako sa trabaho. Kaya nga dali-dali na akong bumalik at iniwan ko na sa rep ang 1 kilo. At ang 1 kilo naman ay dadalhin ko sa Simlong. Dadalhan ko nga pala mga inay bago ako pumasok sa trabaho. Dumiretso na nga pala agad ako sa banyo para maligo. Ilang sandali pa nga nagbihis na ako para pumasok sa trabaho. Saktong Lunes nga pala ngayon, pasokan ng mga bata, kaya naman binitbit ko na ang isang bag ni AJ. Yung isang aking pamangkin na napasok sa elementarya. Saktong doon naman din ako dadaan, kaya binitbit ko na. Dali-dali na nga din ako nagpunta sa aking motor at talaga namang pawis na pawis ako bago dumating doon. Lasa ko bagay papatak na ang ulan ngayong umaga. Sobrang dilim na nga ng kalangitan na para mo talagang babagsak na. Mahirap naman talaga pagka motor ang dala mo pagka gantong tag-ulan. Kaya naman lagi kong sinusigurado na dala ko ang kaputi ko na nakalagay sa aking motor. Paglabas ko nga ng kalsada ay talaga namang sobrang traffic dito dahil sa mga batang pumapasok sa eskwela. Kapag kagantong may pasok ang mga bata, ito ang kalaban namin mga magtatrabaho. Lalo na dito pagsapit sa may tapat ng school. Marahil nga nagtataka kung bakit nandito na ako nakatira sa may pinamukhaan dito sa may kapit barangay lang namin. Dito nga pala ako tumitira sa bahay ng aking asawa simula lang kami kasal. Kapit barangay lamang naman kami kaya naman salamat din at malapit ako sa pinapasukang trabaho. Noong una nga naninibago ako dahil sobrang lapit namin dati sa trabaho, halos walking distance lang. Ngayon, gumagamit pa ako ng motor pagpapasok sa trabaho. Tanda ko pa nung tumitira pa ako sa bahay namin sa Simlong, talaga namang walking distance lang at talaga namang lagi akong buzzer beater. Talagang ganun nga ata kapag malapit ka sa pagtatrabaho mo, lagi kang kampante, hindi ka malilate. Marami nga nagtatanong kung paano ako nakakapag-video habang nakamotor. Ganito nga pala lang kasimple, nilalagay ko ang aking cellphone sa bulsa ng aking jacket. Kung kaya mapapansin nyo, puro gilid lang ang kuha ng aking video. At hindi nakikita ang kasalubong ng mga sasakyan o kaya kalsada na dinadaanan ko. O diga, wais to. Sana all may GoPro. Ilang sandali pa nga lang, nandito na ako sa Simlong at talaga namang basa ang kalsada. Umulan na pala dito. Yung bago ako umalis, kita ko ulang palang pagdating dito, nakaulan na pala. Pasalamat na nga din at hindi ako inabot sa kalsada habang nasa biyahe. Pansinin ninyo, ganito lang kami kalapit dito sa aking pinagtatrabahuhan kaya naman pwede namang walking distance lang. Yun nga laang nung mausong motor ang mga tao tumamag ng maglakad. Kahit simpleng bibili lang ng suka,
nakamotor na. Kaya siguro ngayon ang mga tao, pansinin nyo, hindi na ganun kalusog dahil tinatamad na maglakad kahit malapit naman na pwede namang lakadin. Medyo malapit na nga ako dito sa aming bahay kaya naman nagminor na ako. Kagandahan nga lamang dito sa amin, maraming kantin na pwede kang bumili ng pagkain o kaya merienda. At malapit na nga ako dito sa amin, kausap ko na kanina sa cellphone ang kapatid ko, tumawag na ako para may dala kong isda, kanilang lutuin o kaya ibislad. At ito nga pala ang bahay namin dito sa may bukid, kaya naman tinawag ko na agad ang inay, dala ko ng aking isdang ibibigay sa kanya. Tinatanong niya ako kung magkano, sabi ko bigay ko na sa kanya. Kapag may mga garning ang mga isda doon sa amin, binibilhan ko talaga siya para hindi na sila mga problema sa pangulam. Pagkabigay ko nga ng isda ay pumunta na agad ako sa aking sasakyan at ako ay papasok pa sa aking trabaho. Buti na nga lang at hindi ako na late, nandito na ako sa parking namin at magsisimula na uli sa aking trabaho.